Sorpresang binisita ni Vice President Sara Duterte ang barangay Dulo Fatima sa Cebu City kahapon. Tingnan mo, nagsisigawan yung tao, nag-aantay. Si Marcos nung dumadaan wala man lang tumingin sa kanya. Dinudumog. Duterte! Duterte! Halos Ha? Mga mapapraning na naman si Marcos pag nakita niya yan. Baka mag-take na naman ng multivitamins yun. Bigyan ko ng komentaryo po itong pag-iikot ni BP Sara. Ito'y sa akin lang naman, ha? Hindi po ito galing kay BP Sara at huwag kayong magagalit kung mali ang ating makahulugan po itong pag-iikot ni BP Sara. Naalala nyo dyan nangyari yung indignation rally laban sa impeachment at talagang napakadaming tao. At ito naman si BP Sara nagpunta dyan at para magpasalamat. Alam nyo, napaka-magandang halimbawa yan dahil lalaban na po si BP Sara. We know na yung impeachment ay political in nature. Tanga na lang ang maniniwala na talagang may kasalanan si BP Sara kaya nila ginigipit. Hindi po. I'm not saying BP Sara is perfect. Lahat tayo hindi perpekto. May mali si BP Sara, may mali ako, may mali ka, may mali si BBM. Ang problema dito, ina-isolate si BP Sara kaya nagiging double standard. And sa ating palagay at sa ating pagkakaalam, talagang hindi po ito issue na sila ay concern sa mga Pilipino kung hindi meron silang agenda. Yung iba nakatanggap ng 150 million reasons, yung iba may pakinabang sa posisyon, yung iba talaga galit lang at ayaw makapwesto ang Duterte dahil marami silang kaso ngayon at kailangan nilang sumipsip kay BBM. Yung iba naman, alam nilang babalikan sila kasi connected yung iba sa droga, sa sugal, sa pogo, sa alam nyo naman, ayaw ng Duterte sa drugs at sa mga NPA, sa mga komunista. At yung iba talaga ay members niyan at supporters niyan. So pag nakabalik ang Duterte, hindi na makakapagbenta itong mga drug lords. And at the same time, yung hawak ang iba nating mga kababayan na politiko ng Amerika. Sila talaga ang ayaw makabalik sa Duterte, ang mga Duterte dahil hindi nagpapahawak sa leeg ang mga Duterte. So ang pag-ikot ni BP Sara, it only mean one thing for me. Lalaban na po siya talaga. Dahil nilalabanan nyo, ginawa nyo na pong politika lang usapan. It's about time na si BP Sara ay mag-flex ng muscle. And this is her muscle, ang taong bayan. Let's not forget, siya ang pinakamalaking nakuhang boto sa kasaysayan ng Pilipinas, yung 32 million. Si Marcos, ginawa lang decent yan. Alam nyo po ba ang balita kay Marcos? Ang balita kay Marcos ay dinaya pa di umano yan. Yes, panalo po siya talaga. Yan po ang mga kwento-kwento, okay? Baka mamaya sasabihin ni Claire. Yan po ang kwento. Kung totoo to o hindi, I don't know. But yan po ang kumakalat na kwento. Pero doon sa mga nagrarally, alam nila na talagang ang ipinupunta ng mga nagrarally before ay si Sara, hindi si Marcos. So yung mga talagang BBM na umamin ng sila'y nabudol, alam ni itong storya na ito. Sa mga rally talaga, sa mga sorties, ang pinupuntahan ay si Sara at hindi si Junior. Okay? Hindi po talaga 31 million. Di umano ang nakuha nitong boto. Inilapit lang kay BP Sara para hindi magmukhang disente. Hindi mukhang tinambakan ni BP Sara. Yun ang mga sinasabi. If totoo, I really don't know. Pero kita naman natin. Kita natin na talagang iba pa rin talaga ang impact ng Duterte. Marcos cannot be a president again if not for a Duterte. Hindi nga nila kayang ipalibing yung kanilang tatay. Sino nagpalibing? Duterte. Wala naman talagang kakayanan si Marcos. Talo nga yan bilang vice president President pa kaya? So, piniflex na ni BP Sara. And I'm very, very happy dun sa ganung strategy. It's really about time na si Sara ay ipakita ang kanyang 32 million. At ang impeachment po ay matutuloy po after the election na. Nagdesisyon na po at may balita na po, may nilabas ng sulat si Senate President Chis Escudero at tayo nagpapasalamat. Dahil ito ay dapat itong tuparin ni Chis Escudero dahil naglabas na siya ng sulat. No? And sa June pa nga gagawin or July. Ang ibig sabihin nito, may mga bagong uupo na mga senador. Kaya it's very, very important na talagang iboto po natin PDP straight. Kaya dapat talaga si BP Sara ay sumama sa kampanya. Alam ko sasabihin ng iba pag sumama si BP Sara, ay, kaya lang gustong iboto ang PDP para hindi siya ma-impeach. Sabihin na lang nilang lahat ang gusto nilang sabihin. As for me, ako lang
Tanungin ko kayo, kung agree kayo sa akin, dapat sumama si BP Sara. Kasi pinulitika naman na siya eh. Di labanan lang natin, di politikahan na tayo, lapit tayo sa taong bayan. Sino bang nagbigay ng mandato ng mga yan? Makakabalik ba ang Marcos kung hindi dahil sa taong bayan? Na mahal ang Duterte? Hindi siguro dapat ikahiya ni BP Sara na siya ay mag-attend ng rally. Ilang oras din siyang naglibot-libot at nakihalubilo sa publiko. Sila ng kampanya, ako nagpasalamat sa mga Cebuano sa ilahang padayon nga suporta sa ako o sa mga pamilya. Bago yan, bumisita rin si VP Sara sa Barangay Ermita. Sa kabila ng kaliwat kanang Yan, daming tao. Wala. Hindi mo makikita yan kay Marcos. Wala talagang binatbat si Marcos. Si Marcos, gaya ng pinsan niya, ayaw-ayuda lang. Kailangan pang pagsuotin yung mga pulis ng pula. Naalala nyo? Gina-justify pa nila yan. Pinagsuot ang mga pulis. Hindi natin alam kung ilang pulis. Siyempre, aaminin ba yan? Sino ba yung pulis niya? Yung PNP chief nga niya, tinatanggi pa na nakasakay siya dun sa sasakyan. Tinatanggi pa na malay natin kung ilang pulis ang pinapunta dun sa rally. Baka kalahati nun mga pulis. Yan, ang daming Bibili nato na sa mga abogado ang istorya sa impeachment, particularly sa defense. Ako naniniwala mahal ng taong bayan si BP Sara. At naniniwala ako, mananalo ang PDP. Pinangahawakan ko yung sinabi ni PRRD, mananalo ang PDP senators. Dahil mahal ng taong bayan si BP Sara. Paalala ko lang, pag na-impeach si BP Sara, dinesisyonan na guilty siya ng Senado, never na siyang makakatakbong muli. Kaya paalala ko po sa inyo, it is very, very, very important na yung talagang mga loyal sa mga Duterte. Itong PDP na to, solid to. Wala akong nakikitang tapon doon na hindi loyal sa Duterte. At alam naman natin, pag loyal sa Duterte, hindi pwedeng addict. Diba? May nakita na ba kayo sa mga senatoriables ni PRRD ng uwi? Sa kabila, meron ba? Nakita na ba kayo sa mga senatoriables ni PRRD na korap? Sa senatoriables ni Marcos, meron ba? Meron bang trapo na wala namang nagawa sa gobyerno? Dati ng politiko, matagal ng politiko, pero wala namang accomplishments sa senatoriables ni PRRD? Doon sa kabila. One thing for sure, walang addict kay PRRD, walang komunista, walang NPA. Walang sumusuporta sa mga drug lords at walang sumusuporta sa mga komunista, sa mga senatoriables ni PRRD. Sa kabila, hindi ko alam. Kayo na sumagot. Diyan sa comment section. Kayo na sumagot. Sa ako ang impeachment, ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Pero usap-usapan kung bakit absent siya sa Maisog Rally na Ito, maganda to Bakit absent sa Maisog Rally si BP Sara? Unahan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Sabado. Isa ang nakatatandang Duterte na tatayong legal counsel ni VP Sara sa kanyang impeachment. Heto naman ang Tingnan mo ang init, no? Ang init ng pagtanggap kay BP Sara. Ito sabi niya, magkaiba kasi ang aming schedule. Di namin alam. Isang araw bago ang rally, tsaka pa lang ako nasabihan na may rally pala dito sa Cebu. Iba yung aming schedule. Di ko siya makancel dahil napangakuan ko ang mga tao sa aking schedule. Ayan. Kaya hindi nakapunta si BP Sara. BP Sara, paano next ng mga Maisog? Isa ka adlaw bago ang kantong rally, mao pa to nasultian ko nga na ko na rally din sa Cebu. So naglahi ang ako ang schedule, dili na ako siya makancel kay nasa araw. Ako natatakot kay Mayor Rama Baka mamaya kuhanin ng cellphone nito. Alam nyo naman, pagka ididikit sa Duterte, kung ano-anong excuses nila, baka sabihin, ay, meron kang mali, Mayor Rama, is-confiscate namin, may libelous ka, confiscate namin ng cellphone mo. Ganyan po. Nako, kung hindi man baka sugurin yung bahay, tapos hindi na umalis doon sa bahay. Dahil meron silang hinahanap. Di ba nga, yung sa Davao, sabihin mo na naman, Claire, fake news. Yung sa Davao, tanim. Hindi ba tanim krimen? Saan ka nakakita? Mang-hold up sa Davao, may armas napakahaba. Gun ban? Nakakatawa naman kayo. Sige, sabihin mo, Claire, fake news. Claire, sabihin mo, fake news ako. Si BBM, takot magpa-drug test. Fake news ako? O kayo, sagutin nyo ako. Sa mga nanonood, fake news ba ako? Si BBM ayaw magpa-drug test? Sabihin, nagpa-drug test na siya sa St. Luke's. Hindi ngayon. Ngayon ang usapan. Hinahamon siya ni PRRD. Sabay sila sa Luneta. Huwag niyong ibahin ang usapan. Walang naniniwala dun sa drug test nyo sa St. Luke's. Totoo man yun or hindi yun ang issue. I-live natin sa media.
Now tell us, are we fake news? Natakot si BBM magpa-drug test? Sige, sabihin nyo. Ako ang mga tao dito sa Ba't ba kayo magpa-drug test? Ako na ang sasagot, ako na magbabayad. Dami yung pera, wala kayong pambayad. Bira, oh. Pero hopefully, sa susunod, available ang aking schedule. Makakadalo ako sa iba pang mga rally. Yun! Napakaganda. Ako talaga, I really hope na makasama na sa Maysug si BP Sara. At suportahan niya ang PDP. Kahit namang gumawa ka ng mabuti, BP Sara, pasasamahin ni Marcos at ni Tambay. Fake news na naman. Ano mang ginawa ni BP Sara compared dun sa confidential funds ni Marcos? Ano sasabihin nyo na naman, fake news kami. Ay ano sabi, di ba? Ni Kong Alvarez, wala namang galaw ang kamera, ang speaker, nang walang basbas ni Marcos. So, gumawa ka ng mabuti, Sara, BP Sara, pasasamain din. Sama ka na sa rally. Wala naman silang sasabing mabuti sa'yo anyway. Labanan na lang natin sila sa pagmamahal ng taong bayan. Kailangan ka po dun sa Maysug Rally at maganda tong sinabi ni BP Sara. Pero hopefully sa susunod, available ang aking schedule, makakadalo ako. Ako'y naniniwala, dadalo si BP Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi may nakapagsabi sa akin, hindi mo na sabihin, baka i-confiscate yung call cellphone ko. Ako'y naniniwala, dadalo si BP Sara. At ako'y naniniwala na tatakbo si BP Sara sa 2028 as president. Tagaan nyo sa bato yan. Tagaan nyo sa bato. Kaya dapat hindi siya ma-disqualify. Diba? Pag hindi na-disqualify to, sigurado tatakbo to si BP Sara as president. sunod, hopefully, available lang ako as schedule and makatambong po sa uban pang rally. Yan no, kita nyo, pinagkahaguluhan. Huwag po kayong matatakot. Si BP Sara mismo nagsabi, ipakita natin yung galit natin sa administrasyon, sa gobyernong ito. Basta lang, huwag tayong gagawa ng himagsikan or illegal. Wala namang masama sabihin mo sa social media mo, ipakita mo yung galit mo. Mali itong ginagawa nyo. Asa ng blank items? Bakit hindi nyo sagutin? Pero sa ngayon, maganda po at kinakatigan tayo ng may kapal at pinasasagot nga itong mga Kamara at Senado patungkol sa impeachment at even yung panggigipit nila sa mga vloggers. Pinasasagot din po sila. Okay? So, at abangan natin, no? Sabi ko nga, hindi laging Pasko sa kanila kasi sila ang laging nagpapatawag. Diba? Ngayon, sila naman ang pinasasagot. Si Dan Fernandez, si Barbers, at saka si Speaker. Bakit kailangan yung ipatawag ang mga vloggers? Maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko at pakisuportahan niyo po yung new channel ko sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok, Coach Oli News 2. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone, Coach Oli po.